Impossible. Impossible. Paano ito mangyayari? Sa wakas ay nalaman nila ang katotohanan nang makita nila ang mga larawan. Gayunpaman, si Jordan ay hindi nasasabik gaya ng naisip niya. Sa halip, nabigla siya at malapit ng masira. Nang makita ang reaksyon ni Jordan, nabalisa na sinabi ni Emily, "Jordan, kilala mo ba ang lalaki sa larawan? Sabihin mo sa akin kung sino ang mamamatay tao. Sino ba talaga siya?" Natigilan si Jordan at bumulong siya ang aking amay. Ano? This time, si Emily naman ang natulala. Tinakpan niya ang kanyang bibig sa takot, hindi makapaniwala na iyon ang katotohanan. Maya-maya pa'y bumagsak ang mga luha sa kanyang mga mata. Tinitigan ni Emily si Jordan na may pagkalito sa kanyang mga mata. Ang taong pumatay sa aking ama ay ang iyong ama. Sa pagkakataong ito, kapwa na intindihan ni na Jordan at Emily kung bakit nakipaghiwalay si Victoria kay Jordan nang walang dahilan at piniling magpakasal sa iba. Anak kasi ng lalaking pumatay sa ama ni Victoria at Emily si Jordan. Hindi kayang pakasalan ni Victoria ang kanyang kaaway. Nabalisa talaga si Emily at sinampal si Jordan sa mukha niya. Smack! Tila naubos na ni Emily ang lahat ng lakas sa sampal na iyon, ngunit nanatiling tahimik si Jordan. Sa katunayan, siya ay ganap na walang emosyon. Dahil sa pagkabigla ay namamanhid ang katawan ni Jordan. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Emily kay Jordan at sinigawan siya. "Jordan, I hate you. I hate the Steels. I never want to see you again." Pagkasabi nun ay tumalikod na si Emily para umalis. "Emily!" Hinawakan ni Jordan ang balingkinitang braso ni Emily, ngunit itinaboy niya ito sa sobrang galit. Nagmamadaling lumabas si Emily. Sa sandaling ito, nagbabantay si Salvatore at humihitit ng sigarilyo sa labas ng Le Ball Bar. Nang makita niyang tumatakbong palabas si Emily na umiiyak ay agad niyang inilagay ang upos ng sigarilyo sa lupa. Tinanong niya, "Miss Emily, saan ka pupunta?" Wala sa mood si Emily na pansinin ang nasasakupan ni Jordan. Ang tanging ginawa niya ay tumakbo pasulong. Umuulan pa at walang payong si Emily. Nag-aalala si Salvatore na baka may mangyari kay Emily kapag nag-isa siya sa France dahil hindi siya nagsasalita ng French. Kaya naman, dali-dali siyang hinabol ni Salvatore at nagtanong tungkol sa sitwasyon. Sa halip, sinigawan ni Emily si Salvatore, "Magwala ka. Aso ka lang ng mga Steel. Huwag mo na akong pakialaman." Sinundan ni Salvatore si Emily at patuloy na inaaliw siya. "Nag-away ba kayo ni Mr. Jordan?" "Miss Clark, kumulo ka. Dahan-dahan lang natin pag-usapan ang mga bagay-bagay." Gayunpaman, gaano man kaakit-akit si Salvatore, hindi siya pinansin ni Emily. Nang makitang si Emily ay tumatakbo ng palayo, walang pagpipilian si Salvatore kundi gumamit ng dahas. "Paumanhin, Miss Emily!" Kinatok ni Salvatore si Emily na malapit ng masiraan nang mariin gamit ang kanang kamay, dahilan para mawalan siya ng malay. Pagkatapos, binuhat ni Salvatore si Emily pabalik at may nagpadala sa kanya para magpahinga sa private jet. Sa sandaling ito, nabigla rin si Jordan sa kinalabasan. Gayunpaman, hindi siya naniniwala na ang kanyang ama ang mamamatay tao. Ayon sa kaalaman ni Jordan, ang ama ni Victoria, si Norman, ay isang napakahusay at bihirang mahuhusay na software engineer sa VIA. Itinatag niya ang kanyang kumpanya ng teknolohiya na may mga dakilang ambisyon na hindi lamang kumita ng pera. Imposibleng maging kalaban ng Steeles ang isang napakahusay na talento at napakabuting tao. Kaya naman, agad na kinuha ni Jordan ang telepono at tinawagan ang kanyang ama, si Rowan Steele. Sa katunayan, si Jordan at ang kanyang ama ay hindi masyadong malapit sa isa't isa. At least, hindi sila kasing close ng karamihan sa mga ama at anak. Dahilan, ang estilo ng edukasyon ng Steeles ay magiging dahilan upang lumayo ang mga bata sa kanilang mga ama. Ang mga bata ay tatanggap ng lahat ng uri ng pagsasanay at dadaan sa iba't ibang pagsubok sa murang edad at wala ni isa sa kanila ang pinangangasiwaan ng kanilang ama. Dahil pinakasalan niya si Hailey bilang isang live-in na asawa, bihirang makipag-ugnayan si Jordan sa kanyang ama at sa halip ay nakipag-ugnayan sa kanyang lolo. "Jordan," sabi ni Rowan. Hindi nag-aksaya ng hininga si Jordan sa ibang bagay. Pagdating niya, tinanong niya ito, "Tay, sabihin mo sa akin, may kinalaman ba sa iyo ang pagkamatay ng ama ni Victoria?" "Victoria?" Medyo nagulat si Rowan. "Ibig mong sabihin ang girlfriend mo na mas matanda sa iyo? Sino ang ama niya?"
Sinabi ni Jordan, ang kanyang ama ay pinangalan ng Norman Clark. Nang marinig ang pangalan ni Norman, natahimik si Rowan saglit bago bumuntong hininga. Ano ang isang pagkakataon? Hindi ko inaasahan na ang girlfriend mo ay anak ni Norman Clark. Masasabi ni Jordan na kilala ng kanyang ama si Norman. Sabihin mo sa akin, may kaugnayan ba sa iyo ang pagkamatay ni Norman Clark? Sabik na tanong ni Jordan. Huminto sandali si Rowan bago sumagot ay. Bakit mo siya pinatay? Sinaktan ka ba niya o nasaktan niya ang pamilya natin? Nagsimulang mag-ayos si Jordan. Sinabi ni Rowan, Jordan, wala kang karapatan o pahintulot na malaman ang tungkol sa bagay na ito. Wala akong karapatan. Hindi inaasahan ni Jordan na sasabihin iyon ng kanyang ama. Hindi pa ba sapat na dahilan ang katotohanan ng anak mo ako? Ano pa bang pahintulot ang kailangan ko? Sinabi ni Rowan, dapat mong kumpletuhin ang lahat ng pagsubok na pinagdadaanan ng iyong lolo bago ka payagang malaman ang katotohanan ng bagay na ito. Jordan, gusto ko ring sabihin sa iyo ang dahilan ngayon, ngunit ang lolo mo ang nagtakda ng mga patakarang ito, kaya hindi ko ito maaaring labanan. Natigilan si Jordan dahil unang beses niyang marinig na kailangan niya ng permiso para malaman ang tungkol sa mga usapin ng kanyang pamilya. Di nakapagtataka na kailangan nating dumaan sa napakaraming kakaibang pagsubok. Lumalabas na may ilang mga pahintulot na magpapahintulot sa akin na malaman ang ilang sikreto ng pamilya. Sumasailalim na ngayon si Jordan sa pagsasanay sa negosyo, kahit na maaaring hindi matugunan ng A Corporation ang mga kinakailangan ng kanyang lolo. Bukod dito, alam ng Diyos kung ano ang iba pang mga pagsubok na maaaring mangyari pagkatapos ng pagsubok sa negosyo. Malamang na hindi niya makumpleto ang pagsubok sa loob ng maikling panahon, kaya hindi siya makakakuha ng pahintulot sa loob ng hindi bababa sa 2 o 3 taon. Dad, hindi mo ba masasabi sa akin ngayon? Kung hindi mo sasabihin sa akin, ikakasal na si Victoria sa iba. Agitated na sabi ni Jordan. Bumuntong hininga si Rowan at sinabing, anak, masyado kang seryoso sa pag-ibig at wala kang karanasan sa mga romantikong relasyon. Isaalang-alang ang iyong paghihiwalay ni Victoria Clark sa pagkakataong ito bilang isang paraan ng pagsasanay. Pagkasabi noon ay ibinaba ni Rowan ang telepono. Umupo ulit si Jordan sa bar counter, nagsindi ng sigarilyo, at kumuha ng isang baso ng brandy bago ito hiniga. Tumakbo si Salvatore mula sa labas at nagulat kay Jordan, Mr. Jordan, umiyak si Emily kaya pinapunta ko siya sa eroplano para magpahinga. Kailan tayo alis? Ang kasal ng matandang asong si Russell ay magsisimula sa isa pang 10 oras o higit pa. Kung hindi tayo alis ngayon, hindi tayo makakarating doon. Gayunpaman, umiling si Jordan bilang tugon sa tanong ni Salvatore. Inamin ni Rowan ang kanyang sarili na siya ang pumatay sa ama ni Victoria. Paanong may pisinch pa si Jordan na balikan at sirain ang kasal ni Victoria sa pagtatangkang makipagkasundo sa kanya? Kaya lang, lumipas ang 1 oras. Nagmamadaling pumasok si Salvatore at bumulalas, malapit na tayong maubusan ng oras. Mr. Jordan, umalis na tayo. Lumipas ang 1 pang oras. Tumakbo muli si Salvatore at bumulalas, hindi namin maaaring hayaan ang matandang asong si Russell na pakasalan ang iyong babae. Sa gabi ng kasal, tiyak na susubukan ng poop na iyon na maging bago kay Victoria. Lumipas ang 1 pang oras. Tumakbo muli si Salvatore. Kung aalis tayo ngayon, may pagkakataon pa tayong itigil ang kasal. Kung maghihintay pa tayo ng 10 minuto, huli na. Sa sandaling ito, pumasok sa bar ang isang mature at mukhang maaasahang lalaki at dire-diretsong naglakad patungo sa Jordan bago ito tinapik sa balikat. Sino ka? Lumayo ka kay Mr. Jordan. Agad na sumugod si Salvatore. Nang marinig ang pamilyar na boses, lumingon si Jordan at nakitang panganay niyang kapatid iyon, si Jess. Ibinaba agad ni Jordan ang kanyang baso, tumayo mula sa bar counter, at tuwang-tuwang niyakap si Jess. Jess? Ilang taon na ang nakalipas mula nang makita ni Jordan ang kanyang panganay na kapatid. Sina Jordan at Jesse ay biolohikal na magkapatid na may parehong hanay ng mga magulang, habang si Jamie ay kanilang kapatid sa ama mula sa ibang ina. Siyempre, lumaki ang 3 magkakapatid na may malapit na relasyon nang walang anumang pagkakaiba. Ano ang nagdala sa iyo dito? Nagulat si Jordan. Sinulyapan ni Jess ang mga tao sa bar at sinabing, I need a word with you alone, tayong dalawa lang. Agad na inutusan ni Jordan si Salvatore, Salvatore, linisin mo ang lugar. Hindi napigilan ni Salvatore na sumulyap sa panganay na kapatid ni Jordan ng ilang beses.
Kung tutuusin, kailangan din niyang igalang ang panganay na kapatid ng kanyang amo. Kahit na si Jesse ay hindi kasing gwapo ni Jordan, siya ay may kahanga-hangang aura, at siya ay may bahagyang mas matibay na figura na nagpamukha sa kanya na medyo mature at maaasahan. Pagbati, Mr. Steele. Magalang na yumuko si Salvatore kay Jesse bago ilabas ang lahat ng tao sa bar. Ang buong bar ay matagal nang nabook ni Jordan, kaya ang mga waiter ay medyo sumusunod din kay Salvatore. Pagkaalis ng lahat, hindi napigilan ni Jordan na sabihin kay Jesse, "Jesse, may pinatay si tatay. Pinatay niya ang ama ng girlfriend ko." Nagmamadaling sinabi ni Jesse, "Hindi, Jordan, hindi siya pinatay ni tatay." Ibinigay ni Jordan kay Jesse ang larawang ibinigay sa kanila ng lalaki, at sinabing, "Kanina lang ako tumawag kay Dad at personal niyang inamin na may kaugnayan siya sa pagkamatay ni Norman Clark." Tinignan ni Jess ang larawan bago ito ibinaba at sinabing, "Hindi naman namatay si Norman Clark." "Anong sabi mo?" Nagising si Jordan. Sa sandaling ito, ang alak na nainom ni Jordan sa huling 3 oras ay tila sumingaw sa katawan ni Jordan. Kinuha ni Jess ang kanyang cellphone at ipinakita kay Jordan ang isang larawan. Ito ay isang larawan ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa edad na 50 na napakaikli ng buhok at mukhang napakasigla. Ito ay Norman Clark. Masasabi ni Jordan na ang lalaki sa larawan ay si Norman, ngunit mukhang mas matanda siya ng kaunti kaysa sa ginawa niya sa kabilang larawan. Bagamat matanda na siya sa kanyang mga taon, puno pa rin siya ng sigla. Tumango si Jesse at sinabing, narito ang isang kamakailang larawan niya. Tuwang-tuwa si Jordan. Hindi siya patay. Hindi pinatay ni tatay ang ama ni Victoria. Tuwang-tuwa si Jordan dahil akala niya ay naging magkaaway na sila ni Victoria na magiging magkalaban sa hinaharap. Sa 3 oras na ngayon, iniisip ni Jordan kung ano ang dapat niyang gawin kung papatayin ni Victoria ang kanyang ama para ipaghiganti ang kanyang ama. Gayunpaman, hindi na niya kinailangan pang mag-isip dahil buhay pa ang ama ni Victoria. Naguguluhan si Jordan. Bakit kaya? Kung hindi siya patay, bakit may mga sinasabing patay na siya? Dapat ay gawa-gawang kasinungalingan din ang kwento tungkol sa pag-cremate sa kanyang bangkay sa ospital, ha? Sabi ni Jesse, paumanhin, Jordan, maaari ko lang ipaalam sa iyo na si Norman Clark ay hindi patay, ngunit hindi ko masabi sa iyo ang dahilan. Ito ay dahil kinasasangkutan nito ang sikreto ng aming pamilya, na sa kasalukuyan ay wala kang pahintulot na alamin. Kung tutuusin, wala ka man lang permiso na tingnan ang larawang ito, ngunit hindi ko talaga kakayanin na makita kang labis na nawasak at mawala ang taong pinakamamahal mo. Kaya naman lumipad ako para sabihin ito sa'yo. Touch talaga si Jordan. Talaga, si Jesse ang pinakamaganda sa akin. Tinanong ni Jordan, dahil wala kang pahintulot, paano mo nalaman? Di nagtagal pagkatapos niyang sabihin iyon, alam ni Jordan ang sagot at sinabing, "Oh, tama, natapos mo na ang lahat ng iyong pagsubok at nakakuha ng pahintulot." Si Jesse ang tanging tao sa 3 henerasyon ng mga inapo ng Steeles na nakatapos ng lahat ng pagsubok ng pamilya. Ngumiti si Jesse at sinabing, "Jordan, ituloy mo at tapusin ang pagsubok na ibinigay sa iyo ni Lolo. Noon pa man ay mataas ang inaasahan niya sa iyo, huwag mo siyang pababayaan." Tumango si Jordan. Gayunpaman, wala siya sa mood na isipin ang tungkol sa paglilitis o ang sikreto ng pamilya sa ngayon. Gusto lang niyang lumipad papuntang Houston ngayon din. Gusto niyang itigil ang kasal nina Victoria at Russell at sabihin kay Victoria na ang lahat ay hindi pagkakaunawaan para tuloy-tuloy ang pagsasama nilang dalawa. Sinabi ni Jordan, "Jesse, maaari mo bang ipadala sa akin ang larawang ito?" Ipinadala ni Jesse ang kamakailang larawan ni Norman sa Jordan. Ilang taon nang hindi nagkita sina Jordan at Jess. Maraming gustong sabihin sa kanya si Jordan at maraming itatanong. Gayunpaman, napipilitan na sila ngayon at kung hindi ipinadala ni Jordan ang larawan, malamang na hindi niya mapipigilan ang kasal ni Victoria. "Jesse, salamat sa pagtulong mo sa akin. Kailangan ko nang umalis. Humanap tayo ng isa pang pagkakataon upang magkita muli sa ibang pagkakataon." Aalis na sana si Jordan nang hilahin ni Jess si Jordan pabalik at sinabing, "Sandali lang. Jordan, may isa pa akong gustong sabihin sa'yo." "Go ahead, Jess," sabi ni Jordan, nakatingin kay Jess. Sabi ni Jesse, matagal nang hindi nagsumbong si Jemmy sa pamilya at hindi namin siya makontak ngayon. Nakumpleto na niya ngayon ang halos lahat ng pagsubok na ibinigay ng pamilya sa kanya at mayroon na lamang siyang isang pagsubok sa larangan ng digmaan na natitira.
Alam din ni Jordan na ipinagpaliban ni Jamie ang pagsasanay sa larangan ng digmaan. Si Jamie ay mas matanda kay Jordan, kaya dapat ay natapos na niya ang kanyang pagsasanay sa larangan ng digmaan bago ang Jordan. Gayunpaman, hindi niya ito gustong gawin. Dahilan na si Jamie ay hinahabol ang pinakamagagandang babae sa mundo at siya ay medyo mahiyain kumpara kina Jess at Jordan. Kaya naman, nilaktawan niya ang pagsubok sa larangan ng digmaan at sa halip ay natapos ang iba. Sabi ni Jesse, nagkaroon ng maraming problema si Jamie kanina. Maraming makapangyarihang pamilya, kabilang ang mga Howard mula sa AC, at tinutugis siya ng mga puwersa. Ang mga Howard. Tumango rin si Jordan at sinabing talagang wala sa kamay si Jamie. Nahuli niya si Lauren Howard at pinapunta sa akin, pinilit akong matulog sa kanya. Siyempre tutol ang mga Howard. Papatayin na nila ako. Nang maalala ang bagay na yon, si Jordan ay napuno pa rin ng sama ng loob kay Jamie, at kung hindi dahil sa na-offend niya ang mga Howard, ang kambal ni Hailey ay kapwa kay Jordan. Tumango si Jesse at sinabing, alam ko na ito, kaya ayaw ni Lolo na patuloy siyang manggugulo. Hindi siya magiging mature hanggat hindi siya dumaan sa pagsubok sa larangan ng digmaan. Ganon din ang naisip ni Jordan. Sa pamamagitan lamang ng karanasan sa larangan ng digmaan, maiintindihan ng isang tao kung gaano kakilakilabot ang kalikasan ng tao at ang kahalagahan ng buhay. Pagkatapos lamang ay magkakaroon ng takot at paggalang sa mundong ito at hindi magulo. Sabi ni Jesse, nag-imbestiga ako at nalaman kong bumalik siya kamakailan sa Villa. Hindi na ako makakabalik pero dahil nasa Villa ka na, tulungan mo akong malaman ang higit pa tungkol sa kanya. Kapag nakita mo siya, sabihin sa kanya na umuwi at lumahok sa huling pagsubok. Sabi ni Jordan, sige, hahanapin ko talaga siya at susuntukin ko siya ng malakas. Tatanungin ko siya kung bakit niya ipinakilala sa akin sina Hailey at Lauren. Tumawa si Jess at tinapik si Jordan sa balikat niya. Bilisan mo. Hinihintay ka na ni Victoria. Pagkatapos mong makabawi sa kanya sa pagkakataong ito, pakasalan mo siya dali. I'll be there for your wedding. Pagkatapos magpaalam ni Jordan kay Jess, sumugod siya sa tarmac ng airport. Tinawag ni Jordan si Pablo habang nakaupo sa kotse. Halos agad na sumagot si Pablo. Bago magsalita si Jordan, nag-aalalang sinabi ni Pablo, Mr. Jordan, halika na, baka huli na ang lahat. Sinubukan na ni Miss Victoria ang kanyang wedding gown. Sinabi ni Jordan, pupunta ako doon ng 6, kung hindi ako nakarating, i-crash ang kasal. Inamin ni Pablo. Nitong mga nakaraang oras, hindi na sabi ni Jordan kay Pablo na isabotahe ang kasal ni Victoria. Naisip noon ni Jordan na ang kanyang ama ang pumatay sa mga ama ni Victoria, kaya kahit gaano pa niya kamahal si Victoria, wala siyang pisinch para gumawa ng ganoon. Sinisira ang kasal ng anak ng isang taong pinatay ng kanyang ama. Hindi napigilan ni Jordan ang sarili na gawin iyon. Gayunpaman, nalaman na niya ngayon na buhay pa ang ama ni Victoria, kaya hindi magkaaway ang kanilang mga pamilya. Hindi na kailangang makipaghiwalay ni Victoria kay Jordan at pakasalan si Russell. Siyempre, matuwid na masira ni Jordan ang kasal at agawin ang nobya. Sumakay siya sa eroplano at agad itong lumipad ng buong bilis. Sa sandaling ito, nagising na rin si Emily. Nang makita niya si Jordan ay agad siyang tumalikod, ayaw niya itong makita. Kanina lang sinampal ni Emily si Jordan at sinabing hindi na niya ito gustong makita pa sa buhay na ito. Sa katunayan, naging mabait na siya para gawin yon. Sa pagsasabing iyon, ang ibig niyang sabihin ay hindi siya maghihiganti sa kanyang ama at hindi niya papatayin ang ama ni Jordan. Kung siya ay isang mapaghiganti na babae, tiyak na sasabihin niya, papatayin ko ang iyong ama upang ipaghiganti ang aking ama bago umalis. Emily. Naglakad ulit si Jordan. Sumigaw si Emily, huwag kang lalapit. Ayokong makita ka, anak ng isang mamamatay tao. Ang mga stile ay pawang mga manloloko. Nagmamadaling inilabas ni Jordan ang kanyang cellphone at ipinakita kay Emily ang kamakailang larawan ng kanyang ama. Emily, hindi patay ang tatay mo at hindi siya pinatay ng tatay ko. Tingnan mo, ito ang litrato niya na kinunan kamakailan. Nang makita ni Emily ang larawan ng kanyang ama, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Matagal na panahon ang kailangan ni Jordan para kumpirmahin kung si Norman niya ba ang lalaki sa larawan, pero bilang anak niya, sa isang sulyap ay masasabi na ni Emily na siya ang kanyang ama. Buhay pa ang tatay ko. Hindi patay ang tatay ko. Tuloy-tuloy na umiiyak si Emily habang masayang nakatingin kay Jordan.
Hindi pinatay ng tatay mo ang tatay ko, so ibig sabihin hindi tayo magkaaway. Ngumiti si Jordan, inabot niya ang mga luha sa mukha ni Emily at sinabing, "Silly, syempre, hindi mo ako kaaway. Ako ang taong pinaka-close at pinakamamahal niyo ni Victoria." Jordan. Tuwang-tuwang lumukso si Emily sa mga bisig ni Jordan at niyakap siya ng mahigpit. Sa kaibuturan niya, talagang gusto niya si Jordan bilang isang prospective na bayaw at talagang ayaw niyang maging kaaway nito. "Tatawagan ko si Victoria ngayon din," sabi ni Emily kasing saya ng lark. Sabi ni Jordan, "Given Loy understanding of her, she won't believe it even if you call her to tell her about this. I believe we'll be able to make it to her wedding venue bago siya ikasal. Once we get there, ako na mismo ang magpapakita sa kanya ng mga litratong iyon." CJ. Muling niyakap ni Emily si Jordan na tuwang-tuwa. Sa 5:40 may 20 minuto pa bago magsimula ang kasal sa Grand Skylight Hotel, Houston. "Mr. Wills, ang presidente ng Electron Co. ay nandito na." Malakas na anunsyo ng isang waiter sa pintuan. Pumasok si Dustin Wills, ang presidente ng isang nakalistang kumpanya, na may ngiti at isang mamahaling regalo sa kamay. "Congratulations, Mr. Miller, Miss Clark." Pumasok si Dustin at binati sina Russell at Victoria. Sa sandaling ito, nakasuot ng maayos si Russell sa isang suit ng nobyo, habang si Victoria naman ay nakasuot ng damit pangkasal. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakasuot siya ng damit pangkasal at gayon paman, hindi para kay Jordan, kundi kay Russell. Mukha siyang diyosa sa damit pangkasal, sobrang dalisay at elegante na ang bawat bisitang naroroon ay hindi maiwasang kunan siya ng litrato. Nakipagkamay si Russell kay Dustin at sinabing, "Salamat, Mr. Wills. Umupo ka kaagad. Narito na ang mga Huxley mula sa New York." Malakas na anunsyo ng waiter sa maliwanag na boses muli. Ang mga Huxley, kasama sina Arthur, Kayden, Shane, kanilang mga magulang, at maging si Rosie, na matagal nang itinanggi ng mga Huxley, ay naroroon lahat. Lahat ng 3 henerasyon ng pamilya ay naglakbay ng milya-milya upang makarating sa kasal ni Russell, na sapat na upang patunayan ang kanilang katapatan. Dahil siya ang sinumpaang kapatid ni Russell, si Arthur ang nanguna sa paglalakad patungo sa kanya. "Congratulations, Russell." Ngayon, ang mga Huxley ay matagal nang ginawang pangalawang tier na pamilya sa New York ni Jordan, hindi na tinatamasa ang kaluwalhasyan na dati nilang ginawa. Gayunpaman, napakagalang pa rin ni Russell sa mga Huxley. Niyakap ni Russell si Arthur at sinabing, "Salamat sa pagpunta mo. Tito Russell, Victoria, binabati kita." Sina Kayden at Shane, magalang ding bumati kina Russell at Victoria. Gayunpaman, malinaw na hindi nasisiyahan si Russell nang makita si Kayden. Dahilan, noong nakaraan, gumawa pa si Kayden ng replika ni Victoria, at ginawang doppelganger ni Victoria ang isang dalaga. Hinayaan pa niya ang dating Deputy President ng Perry Express na si Arnold, na maranasan kung ano ang pakiramdam ng pag-ibig kay Victoria. Ngayong magiging asawa na niya si Victoria, halatang insulto ito sa kanya. Gayunpaman, si Russell ay hindi mas mahusay kaysa kay Arnold. Ilang araw na ang nakalipas ay sinadya niyang mag-out of town para iwasan si Jordan, kaya naman nagpadala siya ng isang tao para kunin ang babaeng nagpaplastikan para magmukhang Victoria sa mataas na halaga. Habang si Victoria ay naninindigan pa rin tungkol sa pagtulog kay Russell, ginamit niya ang si Victoria upang palabasin ang kanyang mga sexual na pagkabigo. "Sa wakas ay makukuha ko na ang totoong Victoria ngayong gabi. Siguro kung mas nakakalasing pa ba siya kaysa 7 taon na ang nakalipas." Sa pagtingin sa napakarilag na si Victoria, si Russell ay napuno ng pananabik na para bang hindi pa siya naging matalik sa kanya. Maya-maya, 6:50 na. Dumating na ang Howards ng AC. Nang marinig ang pangalan ng mga Howard, nagmamadaling nawala si Russell sa kanyang pag-isip at hinawakan ang kamay ni Victoria. "Bilis, sumama ka sa akin para batiin si Mr. Howard Sr." Alam ni Victoria na ang mga Howard ay isang makapangyarihang pamilya sa AC at maaaring ituring na pamilyang may pinakamataas na katayuan sa hall na ito na puno ng mga bisita. Mabilis niyang inayos ang kanyang damit pangkasal at sumabay kay Russell. Mayroong ilang henerasyon ng mga Howard sa pintuan. Dumating na sina Brad at Lauren, na kabilang sa ikatlong henerasyon, 2 araw na ang nakakaraan, kaya natural na hindi na kailangang ipaalam sa kanila. Si Clarice at Alex, ang 2 pang ikatlong henerasyong inapo ng Howards, ay nakakagulat ding dumating.
Bukod sa kanilang apat, dumating na rin ang kanilang lolo, ang authoritative Martin Howard. Naku, si Mr. Howard Sr. ba yon mula sa isi? Siya si Martin Howard. Shut up. How dare you call him Eli his full name? May death wish ka ba? Si Russell Miller ay isang negosyante lamang na hindi kailanman nasangkot sa politika at mayroon lamang ilang dosenang bilyong dolyar sa mga ari-arian. Si Mr. Howard Sr. ay nagbibigay sa kanya ng napakalaking karangalan sa pamamagitan ng pagpunta rito ng personal. Ang iba pang mga bisita ay lahat ay nag-uusap sa isa't isa. Nagmamadali ding pumunta si Russell sa pinto at tuwang-tuwang nakipagkamay kay Martin. Mr. Howard, lubos akong nagpapasalamat sa iyong pagdalo. Napangiti si Martin at sinabing, paano ako hindi magpapakita sa kasal mo, Russell? This must be your missus, right? Napatingin si Martin kay Victoria. Nagmamadaling nagpakilala si Victoria kay Martin. Kumusta, Mr. Howard Sr., lagi kong naririnig ang tungkol sa iyo, ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makilala ka hanggang ngayon. Ang pangalan ko ay Victoria. Pinalaki ni Martin si Victoria at walang humpay na tumango. Not bad. Balita ko presidente ka rin ng isang nakalistang kumpanya. Loren, Clarice, dapat kayong dalawa ay matuto ng higit pa mula sa mga independenteng babae tulad ni Mrs. Miller. Agad na sinabi ni na Loren at Clarice kay Victoria, sana matanggap ko ang iyong patnubay sa hinaharap. Hindi inaasahan ni Victoria na gagamitin siya ng sikat na Mr. Howard Sr. bilang isang halimbawa, kaya nakaramdam siya ng awkward. Gulat na sagot ni Russell, hindi siya mangangahas na bigyan ka ng patnubay. Ang pagkakaroon ng higit pang mga palitan ay mas katulad nito. Mr. Howard Sr., mangyaring umupo, dali. Okay. Ang Howards ay dahan-dahang gumawa ng kanilang paraan sa isang solong file. Pagkatapos ng isa pang 5 minuto, ang huling dalawang bisita, isang lalaki at isang babae, ay lumitaw sa pintuan. Pwede ko bang itanong kung saan galing ang dalawa? Napalunok ng laway ang service staff sa pinto matapos makita ang kagandahan ng babae. Tanong niya saka. Ang babaeng may nakamamanghang kagandahan ay nagsabi na may mapagmataas na hitsura sa kanyang mukha, the Camdens from Orlando. Ang napakarilag na dilag ay si Hailey, at ang katabi niya ay si Drew. Si Hailey ay nabawasan ng nakikitang dami ng timbang at ang bilis kung saan siya bumalik sa hugis pagkatapos ng kapanganakan ay hindi kapanipaniwala. Karamihan sa mga kababaihan ay magtatagal ng mas mahabang panahon upang mawala ang timbang ng pagbubuntis. Ito rin ay dahil si Hailey ay napakarilag at may mataas na inaasahan para sa kanyang sarili. Kasabay nito, pinipilit din niya ang kanyang sarili na bumalik sa pinakamahusay na pisikal na estado na maaari niyang maging upang makuha muli ang puso ni Jordan. Nabighani rin ang waiter sa pinto sa kagandahan ni Hailey, kaya ibinalita niya ang pagdating nito bago pa man lang tingnan ang kanilang mga invitation card. Narito na ang mga Camden ng Orlando. Mga Camden mula sa Orlando. Anong negosyo ang pinapatakbo ng mga Camden? Hindi ko alam, wala akong narinig tungkol sa kanila, ngunit ang batang babae dito ay medyo maganda. Nagulat ang mga bisita nang marinig ang pangalan ng Camdens dahil medyo malayo ang Houston sa Orlando. Tanging mga sikat na pamilya sa Orlando ang makikilala sa Houston. Malabong makilala dito ang mga pamilya tulad ng Camden na malapit ng malugi. Natigilan din si Russell. Sino ang mga Camden? Ikaw ba ang nag-imbita sa kanila, Victoria? Agad namang hindi nasisiyahan si Victoria nang makita si Hailey. Ipinaliwanag niya kay Russell, ang babaeng iyon ay dating asawa ni na Jordan at Kaden Huxley. Titignan ko habang nananatili ka rito. Okay. Kahit kailan ay hindi nilayo ni Russell na libangin sila. Magpakita man si Diana ay hindi nag-abala si Russell na batiin siya, lalo pa sina Hailey at Drew. Sa mata ni Russell, hindi maihahambing ang Camdens sa Howards. Dahan-dahang lumakad si Victoria at nagtanong na may masamang ekspresyon, para saan ka nandito? Nang makita ni Hailey si Victoria ay umirap din ito sa kanya. Victoria Clark, anong kalokohan ang binabalak mo? Inagaw mo na si Jordan tapos nakipaghiwalay ka sa kanya para magpakasal sa isang matanda. Nang marinig ni Hailey ang balita na kasal na sina Victoria at Russell, naisip niya na ito ay peke sa isang punto. Dahilan sa pagiging alam ni Hailey na si Victoria ay isang matalinong babae tulad niya at dahil pareho silang nag-date ni Jordan, alam niyang alam ni Victoria ang mga positibong katangian ni Jordan.
Sa mga tuntunin ng kayamanan at katayuan, si Jordan ay higit na mataas kay Russell, pabayaan ang mga bagay tulad ng edad at hitsura. Tanga lang ang pipiliin si Russell kaysa sa Jordan. Nang makita ni Hailey si Victoria na nakasuot ng damit pangkasal at nakatayo sa tabi ni Russell, sa wakas ay naglakas loob siyang maniwala na ito ay totoo. "It's none of your business," malamig na sagot ni Victoria. Talagang hinamak niya si Hailey, na ilang beses nang nagtaksil kay Jordan at nagkaanak pa sa ibang lalaki. Matuwid na sinabi ni Hailey, "Paano hindi ko bagay? Si Jordan ang aking dating asawa, ang ama ng aking anak, at ang lalaking mahal na mahal ko pa rin. Nasaktan mo ang lalaki ko. Siyempre, kailangan kong humingi ng paliwanag sa iyo." Malamig na yumuko si Victoria at sumigaw, "Wala kang karapatang turuan ako. Pagdating sa pananakit kay Jordan, mas malala ka kaysa sa akin. Ikaw, Lee." Naalala ni Hailey na ilang beses niyang pinagtaksilan si Jordan, kaya nahihiya siyang magsabi ng kahit ano. Alam ni Victoria na hindi posibleng panindigan ni Hailey si Jordan dahil mas masaya siya sa breakup nila, kaya paano siya makakahanap ng hustisya para sa kanya. Bulalas ni Victoria, "Hailey Camden, narito ka para hanapin si Jordan, ha? Nagkamali ka ng desisyon dahil hindi darating si Jordan. Saka, payuhan kita, huwag mong isipin na magkakaroon ka ng pagkakataong magkabalikan si Jordan pagkatapos kong makipaghiwalay sa kanya. You don't deserve to get back together with him. May isang babae na mas maganda, gentle, at mas maganda ang ugali kaysa sayo. Mas maganda rin ang family background niya, kaya hinding-hindi ka pipiliin ni Jordan." Galit na galit si Hailey. Victoria Clark. Hindi inaasahan ni Hailey na ilantad ni Victoria ang kanyang totoong agenda sa pagdalo sa kasal. Hindi siya nandito para pag-aksayahan ng hininga si Victoria, at hindi rin siya nag-abala tungkol sa kung sino ang pakakasalan ni Victoria. Nandito si Hailey para makita si Jordan. Hindi makontak ni Hailey si Jordan kamakailan dahil tumanggi itong tumugon sa kanyang mga text message o sagutin ang kanyang mga tawag. Ngayong nakipaghiwalay na si Jordan kay Victoria, isang magandang pagkakataon para kay Hailey na magkabalikan si Jordan. Ayon sa karanasan sa kasal ni Hailey, tiyak na magpapakita si Jordan sa kasal ni Victoria ngayon. Gustong-gusto ni Jordan ang paggulo sa kasal ng iba. Sinira niya ang dalawa kong kasal, kaya tiyak na pupunta siya sa kasal ni Victoria ngayon. Dati, sinira ni Jordan ang parehong kasal ni Hailey kasama sina Tyler at Kaden. Naniniwala siya na hindi makakataka sina Victoria at Russell sa parehong kapalaran. Ang mga babaeng minahal ni Jordan ay tila isinumpa dahil ang kanilang kasal ay tiyak na masisira sa kanya. Sinabi ni Hailey, "Victoria, natutuwa ako na ang bait mo ay umalis sa Jordan. Nandito ako ngayon para batiin ka." Naglabas ng card si Drew at iniabot sa service staff sa pinto. "Narito ang regalong $30,000 mula sa amin." Nagulat ang mga service staff dahil ang $30,000 ay isang malaking halaga ng pera. Kung hindi sila pinayagang pumasok o kahit na kumain pagkatapos magbigay ng regalo na $30,000, talagang hindi makatwiran. Si Hailey ang dating asawa ni Jordan at ayaw niyang mapahiya siya ng husto. Sabi niya, "Dahil gusto mong manatili dito, ibagay mo ang iyong sarili. Humanap ng random na upuan at maupo." Pagkasabi nun ay tumalikod na si Victoria at umalis. Malamig na yumuko si Hailey at nilunok ang kanyang pride at umasa sa kanyang kagandahan upang humanap ng bakanteng upuan malapit sa pinto. Hindi nagtagal, opisyal na nagsimula ang kasal alas 6 ng hapon. Sa parking lot sa labas ng hotel. Nakasandal si Pablo sa isang Bentley at galit na galit siyang naghagis ng sigarilyo sa lupa. Bulalas niya, 6 na at magsisimula na ang kasal. Mga kapatid, bilisan na natin at i-crash ang kasal. Smash everything into bits. Si Pablo at ang iba ay lilipat na sana, ngunit bigla silang nakatanggap ng tawag mula kay Jordan. "Mr. Jordan." Nagsimula na ang kasal. "Isasama ko ang mga lalaki ko." Iniulat ni Pablo. Pinigilan siya ni Jordan at sinabing, "Hindi, nasa Houston na ako. Dinadala ako ni Salvatore sa hotel. Manatili ka sa kinaroroonan mo at huwag kang gagalaw. Ako mismo ang magpapatigil sa kasal." Si Salvatore, na nagmamadali sa isang Volvo Rai at nakabangga ng hindi mabilang na mga kotse, ay bumulalas, "Mr. Dalton, ipaubaya mo na lang kay Mr. Jordan para gawin ang mga cool na bagay. Huwag mong nakawin ang kanyang limelight." Humalakhak si Pablo, alam niyang nag-aalala lang si Jordan sa kanya.
Dahil may criminal record si Pablo, mahihirapan siyang makatakas kung sakaling makapasok siya at mahuli ng mga pulis. Sabi ni Pablo, Mr. Jordan, hihintayin kita. Bagamat si Russell ang pinakasikat at pinakamayamang tao sa Houston, ikakasal na siya sa ikalawang pagkakataon ng kanyang buhay at ang kanyang dating asawa ay kamamatay lang hindi pa lang. Sa makatuwid, ang kasal ay ginanap sa gabi sa isang medyo mababangkay na paraan. Nag-imbita rin siya ng napakaliit na bilang ng mga panauhin na lahat ay napakalapit sa kanya o may matataas na katayuan. Ganon din, napakasimple rin ng wedding ceremony at hindi nila dinaanan ang iba't ibang formalidad na madalas na pinagdadaanan ng maraming young couple. Ang mga walang kwentang laro at formalidad na iyon ay napakasama para kina Russell at Victoria na parehong mga presidente ng mga nakalistang kumpanya. Naglakad silang dalawa patungo sa stage kung saan maraming magalang na salita ang sinabi ni Russell para magpasalamat sa lahat ng mga bisita doon. Ikinuwento rin niya ang kanyang mga karanasan nitong mga nakaraang taon. Ikinuwento pa niya kung paano sila nagkakilala at nagmamahalan ni Victoria. Siyempre, hindi lahat ng sinabi niya ay totoo. Halimbawa, lantaran niyang inamin na si Victoria ay anak ng kanyang matalik na kaibigan, ngunit hindi niya binanggit na minsan ay naging sugar daddy niya ito. Sa halip, sinabi niya na walang pag-imbot niyang tinulungan sina Victoria at Emily nang hindi binanggit ang bagay na gawin niyang manliligaw si Victoria. Matapos marinig ang kanyang pagsasalaysay, ang mga bisita ay labis na naantig sa mga bagong kasal. Napakabagbag damdamin. Matutuwa ang ama ng nobya na malaman na ang kanyang anak na babae ay nasa mabuting kamay at ngayon ay inaalagaan ng mabuti. Palaging tinatrato ni Mr. Miller ang nobya bilang kanyang anak at inalagaan siya at ang kanyang kapatid na babae sa loob ng maraming taon. Napakagandang bagay na talagang naging isang pamilya na sila ngayon. Nang makitang natouch ang lahat sa love story ni na Russell at Victoria, umakyat ang wedding MC sa stage. Anya, napaka-romantic at puno ng twists ang love story ni na Mr. Miller at Miss Clark. Maghahalikan na ba tayo ng bagong kasal? Agad na nagsisigawan ang mga tao sa ibaba ng stage. Kiss each other. Kiss each other. Hinawakan ni Russell ang kamay ni Victoria sa stage at medyo awkward ang itsura ni Victoria. Sa kabilang banda, bumulong si Russell, itong MC na ito ay talagang hindi naangkop, malinaw kong sinabi sa kanya na huwag gumawa ng mga kalokohan. After complaining about the host, Russell said, Victoria, it's our big day and everyone is really enthusiastic about it. Samahan mo na lang ako para i-entertain sila, okay? Gustong halikan ni Russell si Victoria ng masama. Bagamat ang babaeng nagpaplastikan para kamukha ni Victoria ay mahusay na gumaya sa kanya, walang paraan na maikumpara niya ang tunay na Victoria. Ang murang babae na kayang halikan basta't binigyan ng pera ay hinding-hindi maikukumpara sa isang napakagandang babae na hindi mabibili kahit halos $1 bilyong. Alam ni Victoria na ang mga panauhin sa entablado ay lahat ng pambihirang katayuan, lalo na si Martin Howard. Kung hindi siya pumayag, mapapahiya si Russell. Si Victoria ay palaging isang matalinong babae na alam na hindi nakakahiya sa mga lalaki. Okay. Tumango naman si Victoria. Tuwang-tuwa si Russell, at agad siyang lumapit kay Victoria habang dahan-dahang nagpalakpakan ang mga tao para halikan. Nakaugat sa lupa si Victoria. Papalapit ng papalapit sa kanya si Russell, kaya minabuti niyang ipikit na lang ang mga mata niya. Sa sandaling ipikit niya ang kanyang mga mata, naisip na naman ni Victoria si Jordan. Pasensya na, Jordan. Hindi na magbubunga ang relasyon natin. Ginagawa ko lang ito para makalimutan mo ako. Imbes na ilagay ka sa mahirap na posisyon pagdating ng panahon, mas gugustuhin kong kamuhian mo ako ngayon. Sinisilang ito ni Victoria sa plano ng Diyos. Napatingin ang lahat sa stage kung saan halos dumampi na ang labi ni Russell sa mapupulang labi ni Victoria. Gayunpaman sa sandaling ito. Biglang inakay ni Jordan ang kanyang mga kampon sa pinto at bumulalas kay Russell na nasa stage. Russell Miller. Kung maglakas loob kang halikan si Victoria, sasampalin ko ang labi mo hanggang sa mamaga. Nagulat ang service staff sa entrance at napalingon na lang siya sa stage. Nang makabalik sa katinuan ay agad niyang pinigilan si Jordan. Anong ginagawa mo dito? Sabihin mo sa akin ang pangalan mo. Pinaalis ni Pablo ang service staff at saka lumapit sa kanya para sabihin, makinig ka. Siya si Jordan Steele, ang pinakamayamang tao sa bansa. Ang pinakamayamang tao sa bansa. Jordan Steele, ang presidente ng A Corporation. Ah, naalala ko na.
Siya ang dating nobyo ng nobya, si Victoria Clark. Siya ang nagbigay ng Perry Express kay Victoria bilang regalo. Bakit siya nandito? Nandito ba siya para agawin ang nobya? Nagkaroon ng malaking kaguluhan sa kasal. Sa sandaling ito, umiti si Hailey, na nasa kasal, at napabulalas, "Jelle, alam ko na. Alam kong darating si Jordan. Gustong-gusto nitong guluhin ang kasal ng mga dating manliligaw niya. Ginulo niya pareho ang kasal ko, kaya tiyak na darating din siya para guluhin ang Victoria." Nandoon si Hailey para makita si Jordan sa unang pagkakataon, kaya mabilis siyang lumapit sa kanya nang makita siya nito. "Jordan? Jordan, okay ka lang ba? Nag-aalala ako sa'yo. Matagal ko nang sinabi sa'yo na si Victoria ay hindi isang mabuting babae at hindi kanya tunay na gusto. Ako lang ang tao sa mundong ito na talagang may gusto sa'yo." Sinadya ni Hailey ang sarili at sinasadyang binihisan ang sarili ng mga damit na magpapakita ng kanyang perpekto, postpartum figure sa hangaring pasiglahin muli ni Jordan ang kanyang pagmamahal sa kanya. Gayunpaman, itinulak ni Jordan si Hailey palayo. Walang awang itinulak si Hailey sa lupa. "Magwala." Malamig na sabi ni Jordan. "Ikaw lang ba talaga ang may gusto sa akin sa mundo? Maraming salamat. 3 beses mo na akong ginawang cuckold at may pisinch ka pa ring magsabi ng mga ganyan." Ngayon, si Victoria lang ang taong pinapahalagahan ni Jordan, kaya wala na siyang pakialam kay Hailey. Isang hakbang na lumapit si Jordan sa entablado. Sa sandaling ito, lahat ng Howard ay tumingin kay Jordan. Kinuha ni Martin ang kanyang tasa ng tsaa, humigop dito, at agad na bumangon pagkatapos. Maingat niyang pinalaki si Jordan. First time ni Jordan na makilala si Martin. Siya si Jordan Steele, ang ama ni Chloe. Tanong ni Martin kay Loren na nasa tabi niya. Tumango si Loren habang si Clarice, na nasa tabi niya, ay nakasimangot at lihim na nag-isip, nagpanggap ang lalaking iyon bilang tsuper ni Brad sa unang pagkakataong pumunta siya sa aming lugar. Ngumiti si Martin at sinabing, "Not bad." Mas kasiya siya sa mata sa personal. Halatang may gusto si Martin kay Jordan at gusto niyang pakasalan niya ang kanyang apo. Hindi man lang napansin ni Jordan ang mga Howard at dumiretso siya kina Russell at Victoria. Sa kabilang banda, galit na galit si Russell sa katotohanang naroon si Jordan para gumawa ng gulo sa kanyang kasal, na marami ang dumalo. "Jordan, ang lakas ng loob mong gumawa ng kaguluhan sa kasal ko." Sigaw ni Russell, tinuro si Jordan mula sa stage. Sumagot si Jordan, "Bakit hindi ako maglakas loob?" Mabilis na kumilos ang mga security officer na inayos ni Russell sa kasal. Gayunpaman, si Pablo, Salvatore at ang iba pa, na nakatayo sa likod ng Jordan, ay mabilis ding kumilos. Tinitigan nila ang mga security officer, pinipigilan silang pumunta malapit sa Jordan. Nang makitang malapit ng sumiklab ang away sa kasal, sinabi ni Victoria, na nasa entablado, "Jordan, tapos na tayo. Hindi ako makikipagbalikan sa iyo kahit pigilan mo akong pakasalan si Russell." Tinuro ni Russell si Jordan at sinabing, "Hear that? Matagal nang gustong makipaghiwalay ni Victoria sa iyo. Jordan Steele, presidente ka naman ng isang malaking korporasyon. Hindi ka ba nahihiya na gumawa ng ganoong bagay na parang bata kapag mataas ang katayuan mo?" Ang ibang mga bisita ay inaakusahan si Jordan at tinuturo siya ng mga daliri. Immature talaga si Jordan Steele. Halatang hindi na siya mahal ng nobya. How dare he went here and guluhin siya? How shameless! Eksakto. Nagagawa ng mga kabataan na sumabay sa agos at pinapadali ang mga bagay. What a joke! Snatch the bride. Do you think you're filming a drama series? Hindi aalis ang bride kasama mo. Haha. Nang marinig ang mga komentong nagmumula sa likuran, labis na hindi nasisiyahan si Jordan at lumingon siya sa kanila upang tumingin sa kanila. Nakita ni Jordan si Brad na nasisiyahan sa isang magandang palabas na nakakross ang isang paa sa kabila. Si Jordan ay nakatitig kay Brad mula nang makita siya nito. Agrabyado na sabi ni Brad, "Ano ba ang tinititigan mo sa akin? Hindi naman sa pinagalitan kita." Naisip ni Brad, hindi ko pa nisisettle ang mga score sa iyo para sa pagpapadala sa akin sa istasyon ng pulis sa mapahamak na bagay na parang dati. Sa sandaling ito, sinampal ni Loren si Brad at binatukan, "Huwag kang magsalita ng kalokohan." Alam ni Loren na masama ang pakiramdam ngayon ni Jordan dahil kailangan niyang panoorin ang dating kasintahan na ikakasal sa ibang lalaki. Kaya naman, ayaw niyang madamay ito ni Brad.
Napabuntong hininga si Brad, ibinaba ang kanyang mga paa at umupo ng maayos. Tumigil na rin siya sa pakikipag-eye contact kay Jordan. Nung nakita ni Jordan si Lauren, medyo naging complicated din ang mood niya dahil last time na nag-eavesdrop siya sa usapan nina Lauren at Victoria, sinabi ni Lauren na mahilig siya kay Jordan. Sa sandaling ito, nakita ni Hailey na nakaupo malapit sa pasukan, si Lauren na nasa loob din. Lumingon si Jordan at pinagpatuloy ang tingin kay Victoria. Victoria, alam kong mahal mo pa rin ako. Hindi mo ako kayang dayain. Si Russell, na nasa gilid, ay nagalit at tumahol, Jordan Steele, huwag kang lumampas sa dagat. Asawa ko na ngayon si Victoria. Kung maglakas loob kang magbulalas muli ng anumang kalokohan, tatawag ako ng pulis at ipaaresto kanila. Tumingin si Jordan kay Russell at napabulalas, Russell Miller, hamak ka. Ipinagkatiwala siya sa iyo ng ama ni Victoria noon, ngunit pinilit mo siyang maging jowa at ngayon ay mayroon kang pisngi na pakasalan siya. Mayroon ka bang anumang kahihiyan? Galit na galit si Russell. Hindi ka angkop na banggitin ang ama ni Victoria. Bakit hindi? Matuwid na sagot ni Jordan. Malamig na yumuko si Russell at tumahol, hindi mo karapat-dapat malaman ang sagot. Napayuko din si Jordan. Hindi mo ba sinasabi na pinatay ng tatay ko ang ama ni Victoria? Nagulat ang lahat sa sinabi ni Jordan, lalo na sina Russell at Victoria. Natigilan si Victoria at natigilan siya sa kinatatayuan. Paano mo nalaman? Sinabi ni Jordan, Victoria, gusto kong sabihin sa iyo na hindi pinatay ng tatay ko ang iyong ama. Nagkakamali ka. Impossible. Agad naman itong tinanggihan ni Russell. Nagpadala ako ng mga tao upang mag-imbestiga sa pagkamatay ni Norman mula noong 11 taon na ang nakakaraan at sa oras na iyon, nakatanggap ako ng isang larawan na nagpapahintulot sa akin na malaman ang hitsura ng mamamatay tao. Noong nakaraan, nalaman ko sa wakas na ang taong iyon ay ang iyong biolohikal na ama, si Rowan Steele. Bueno, maliban kung hindi mo aminin na si Rowan ang iyong ama. Tuwang-tuwa si Brad nang marinig ang sinabi ni Russell. That sounds exciting. No wonder biglang nakipaghiwalay si Victoria kay Jordan Steele. Dahil pala sa ama ang pumatay sa kanyang ama. Sinabi ni Jordan kay Russell, si Rowan Steele talaga ang aking ama. Tumawa si Russell at sinabing, mas maganda kung maglakas loob kang umamin, anak ng isang mamamatay tao. Sinampal ni Jordan si Russell sa mukha at napabulalas, pero walang pinatay ang tatay ko dahil hindi naman namatay ang ama ni Victoria na si Norman Clark. Nang marinig ang mga salitang iyon, muling nagkagulo ang lahat. Nasa Houston sila kung saan maraming nakakakilala kay Norman dahil kilalang tao siya noon sa business circle dito. Isang lalaki na mga 40 taong gulang ang tumayo at nagsabi kay Jordan, Punk, wala akong pakialam kung ikaw ang may-ari ng A Corporation o ang balyena ng industriya ng takeout. Kung maglakas loob kang magbiro tungkol kay Norman, hindi kita bibitawan. Ang isa pang tao ay tumindig din at pinarusahan, tama, marami na sa atin ang natulungan ni Norman. Kung wala ang tulong niya noon, wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Si Norman ay malinaw na sikat at mahusay na konektado. Namangha si Brad, 11 taon nang patay si Norman, at may mga taong tumatayo para sa kanya. Talagang hindi siya simpleng tao. Si Martin, na nasa isang mesa, ay humigop ng tsaa at sinabing, si Norman ay talagang isang sikat na tao. Dati siyang programmer, kaya ang kanyang mga kasanayan at paghuhusga ay napakahusay. Ma-enjoy natin ang 5G technology ngayon dahil sa estratehikong pagpaplano na ginawa ni Norman 15 taon na ang nakakaraan. Siya ang nagdulot sa boss ng Huawei na mamuhunan ng hindi bababa sa 0% ng mga nalikom sa pagbebenta sa pananaliksik at pag-unlad na humantong sa malakas na competitive edge na tinatamasa ng Huawei ngayon. Nang marinig ang mga salita ni Martin, ang lahat ng Howard ay nakakuha ng isang tiyak na pag-unawa kay Norman at nadama din na ang kanyang pagkamatay ay isang awa. Nakita nila na isang kahihiyan na ang gayong talentadong tao ay pinatay. Napagod din si Victoria dahil alam niyang hindi basta-basta magbibiro si Jordan. Jordan, anong pinagsasabi mo? Anong ibig mong sabihin, hindi namatay ang tatay ko? Agad na sinabi ni Russell, Victoria, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Ginagawa lang niya ang mga kasinungalingang ito para pigilan kang pakasalan ako. Gayunpaman, hindi iyon naisip ni Victoria. Noon, hindi nila nakita ang bangkay ng kanilang ama at mula noon ay iniisip niya kung buhay pa ba ito.
Sa sandaling ito, kinuha ni Jordan ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa at ipinakita kay Victoria ang larawan ni Norman na kinunan kamakailan. Victoria, hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Tingnan mo, narito ang isang kamakailang larawan ng iyong ama. Sa sandaling makita niya ang larawang iyon, napatakip si Victoria sa kanyang bibig sa pagkabalisa, at pagkatapos ay hinawakan ang cellphone gamit ang dalawang kamay upang tingnang mabuti ang larawan. Nagsimula siyang maiyak nang walang tigil nang makita ang pamilyar, ngunit hindi pamilyar na mukha. Tatay, buhay pa si tatay. Impossible. Kinuha rin ni Russell ang cellphone. Sa sandaling ito, ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagsalita para kay Norman ay umakyat din sa entablado upang tingnan ang larawan. Nakilala agad nilang lahat si Norman. Si Norman yan. Ah! Hindi patay si Norman. Salamat sa Diyos. Gayunpaman, ayaw paniwalaan ito ni Russell. Sinabi niya kay Jordan, Jordan, itong larawan mo ay dapat na digitally doctored upang gayahin ang kanyang hitsura pagkatapos ng 10 taon. Tama. Malamig na yumuko si Jordan. Russell Miller, bakit ka natatakot? Nag-aalala ka ba na kung hindi patay ang ama ni Victoria, babalik siya para makipag-ayos sa'yo? Kung malalaman ni Norman na niloko at pinilit ni Russell ang batang si Victoria na maging jowa niya, tiyak na hindi niya ito bibitawan. Ikaw nagbubuga ka ng kalokohan. Agad namang tanggi ni Russell. Malaking benefactor ko si Norman. Kung buhay pa talaga siya, ako ang pinakamasaya. Ikaw ba dinala mo siya dito? Hindi sumagot si Jordan kay Russell at sa halip ay umakyat sa stage at hinawakan ang kamay ni Victoria. Victoria Lee. Jordan. Hindi na nakapagpigil si Jordan at hinalikan si Victoria. Si Victoria ang nagkusa na halikan din si Jordan. Nagsimula silang magbahagi ng mapusok na halik sa kasal ni Russell. Ang mga larawan ng kasal ni Russell at Victoria ay halos wala pang 2 metro sa likuran ni Jordan at Victoria. Ito ang venue ng kasal ni Russell at Victoria. Gayunpaman, sina Jordan at Victoria ay marubdob na naghahalikan sa isa't isa sa harap mismo ni Russell, hindi man lang mahawakan ang kanilang mga sarili. Nagkagulo ang lahat ng naroroon. O Diyos ko, ito ay talagang walang kapararakan. Ang nobya ay talagang humalik sa isa pang lalaki sa harap ng nobyo. Si Mr. Miller, ang pinakamayamang tao sa lungsod, ay lubos na napahiya at ininsulto ngayon. Talagang walang hiya si Jordan Steele na gumawa ng kabaliwan na bagay. Ang mga Howard, na nakaupo sa mesa na pinakamalapit sa entablado, ay hindi kapani-paniwalang hindi nasisiyahan din. Mariing nakasimangot si Martin na may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Sinadya niyang pakasalan ni Jordan ang kanyang apo na si Lauren. Gayunpaman, nakipagbalikan si Jordan sa kanyang dating kasintahan sa harap mismo nila. Kung alam ko lang, hindi ko na siya hinayaang umalis sa isi. Sa oras na yon, gusto ni Martin na pigilan si Jordan sa isi sa pamamagitan ng puwersa, ngunit nalaman niyang ikakasal si Victoria sa iba, kaya pinili niyang huwag gumamit ng mga brutal na paraan. Naisip niyang natural na hahabulin ni Jordan si Lauren at pakakasalan ito pagkatapos makipaghiwalay kay Victoria. Hindi niya inaasahan na si Jordan ay labis na nabighani at na-inlove kay Victoria kaya't pilit niyang sinisikap na iligtas ang kanilang relasyon pagkatapos ng breakup. Pati si Brad ay nagalit din ano ang nangyayari sa pagitan ng dalawang taong ito. Tinatrato ba nila ang lalaking ikakasal bilang wala? Nakakatakot si Jordan Steele. Siguradong mahigpit na sampal ang ibibigay ni Jordan kay Brad kung maririnig niya ang mga salitang iyon. Si Brad ang tunay na manloloko na hindi karapat-dapat na magsalita sa anumang bagay dahil natulog siya kay Hailey at kinatok siya habang nasa trabaho si Jordan. Labis na nasaktan si Lauren nang makita ang eksenang iyon. Pagkatapos ay tumayo siya at sinabing, alis na ako. Si Hailey, na nakatayo sa pintuan, ay nagsiselos din matapos makita ang eksenang iyon. Jordan Steele, nandito ka talaga para agawin ang nobya. Ikaw ang sumira sa 2 kong kasal. Parang ito lang ang ginagawa mo. Ngayon, narito ka talaga para sirain ang kasal ni Victoria at makipagbalikan sa kanya. Si Victoria Clark ay malamang na natulog na muli kay Russell Miller sa panahong ito. Gayunpaman, pinatawad mo rin siya. Bakit hindi mo ako patawarin kapag nakipagtalik ako sa iba, na para bang pinatawad mo siya? Hindi iyon makatarungan. Iniinis mo talaga ako. Napuno ng galit si Hailey. Inamin niya na may nagawa siyang mali, ngunit pakiramdam niya ay nagkamali lang siya na gagawin ng maraming magagandang babae.
Pakiramdam niya ay dapat siyang patawarin ni Jordan. Sa sandaling ito, naka-walk out na si Lauren nang may tuwid na mukha at nakipag-cruise sa balikat kay Hailey habang lumalagpas sa kanya. Natigilan si Hailey nang makita si Lauren. Ang gandang babae. First time ni Hailey na makilala si Lauren at hindi niya maiwasang mamangha sa kagandahan nito. Sa stage, namula ang mukha ni Russell at ang wedding MC ay nawalan din ng sasabihin. Mula ngayon, si Russell, ang pinakamayamang tao sa Houston, ay magiging katatawanan ng bilog ng negosyo ng lungsod. Sumigaw si Russell, "Shut up! Shut up, all of you! Jordan Steele, Victoria, stop what you are doing." Gayunpaman, hindi na lamang siya pinansin ni Jordan at Victoria at nagpatuloy sa paghalik sa isa't isa ng mapuso. Marami na silang pinagdaanang paghihirap na magkasama at hindi na nila napigilan ang sarili nila ngayon. Galit na galit si Russell. Hinding-hindi niya matitiis ang panonood ng kanyang kasintahang humalik sa ibang lalaki sa harap ng lahat ng mga bisita sa kanilang kasal. "Go! Hilain silang dalawa!" Sigaw ni Russell sa mga security officers na kinuha niya. Agad na kumilos ang matatangkad at matipunong security officer at umakyat sa entablado sa hangaring kaladkarin si Jordan. Gayunpaman, nang kumilos sila, sinakot sila ni Pablo at ng mga kampon ni Salvatore. "Halika dito, ikaw punk! How dare you ruin the mood for Mr. Jordan? You must have death wish." Hinablot ni Salvatore ang isang security officer na gustong sumugod sa entablado at binugbog siya hanggang sa mabalisa. Sunod-sunod na rin ang laban ng iba. Nauwi sa group fight ang kasal. Ang mga alipors ni Pablo ay pawang mga elite na martial artist mula sa Southeast Asia. Bagamat ang mga opisyal ng seguridad ni Russell ay sanay din, malayo sila sa mga profesional na mandirigmang ito. Nang makitang hindi kayang talunin ng kanyang mga kampon ang mga alipors ni Pablo, nagalit si Russell at agad siyang tumawag ng pulis. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan, at sa wakas ay tumigil sa paghalikan sina Jordan at Victoria. "Tumigil kayong lahat! Maglupasay kayo!" Sa sandaling ito, lahat ng mga kampon ni Pablo at Russell ay tumingkayad. Si Russell, na namutla na ang mukha dahil sa galit, ay bumaba ng stage at itinuro si Jordan. Sumigaw siya, "Ginoo, ito ang lalaking dumating kasama ang isang pulutong ng mga tao upang sirain ang aking kasal. Pakiusap, dapin siya at ipakulong." Sumigaw si Salvatore, na nakalupasay sa lupa, "Ginawa namin ito dahil hindi namin matitiis ang iyong mga aksyon, Russell Miller. Wala itong kinalaman kay Mr. Steele." Lumapit ang pulis at tinanong si Jordan, "Ito ba ang mga tao mo?" Siyempre, hindi aminin ni Jordan. "Hindi." "Kasali ka ba sa away?" Patuloy na tanong ng pulis. Sumagot si Jordan, "Hindi." "Ano ang ginawa mo pagkatapos mong makarating dito?" Tanong ng pulis. Sumulyap si Jordan kay Victoria at sinabing, "Hinalikan ko siya." Sinulyapan ng pulis si Victoria at naramdamang halatang siya ang nobya. Nagmamadaling sinabi ni Victoria, "Ako ang nagpasimula nito." Naramdaman din ng pulis na walang magawa. Tumingin siya kay Russell at sinabing, "Ito medyo mahirap hawakan." Walang ginawang illegal si Jordan pagkarating niya. Ang tanging ginawa niya ay halikan ang nobya na siyang nagpasimula ng halik. Hindi iyon illegal. Sa sandaling ito, isa pang sasakyan ng pulis ang dumating sa pintuan. Dumating ang isang dominanteng lalaki kasama ang maraming pulis. Maraming tao ang nakakilala sa kanya. Ito ang hepe ng pulisya, Commissioner Lewis. Narito rin si Commissioner Lewis. Lumapit si Commissioner Lewis kay Martin at sinabing, "Mr. Howard, narinig ko na may naganap na away sa kanya, kaya agad akong tumakbo nang malaman kong nandito ka rin. Okay ka lang ba?" Kinawayan ni Martin ang kanyang kamay at sinabing. Pagkatapos, tumayo si Martin, tinitigan si Jordan ng may disgusto, at pagkatapos ay sinabi kay Commissioner Lewis, "Lewis, naaalala mo pa ba si Norman Clark?" Sinabi ni Commissioner Lewis, "Siyempre ginagawa ko." Siya ay isang natatanging programmer at negosyante, ngunit sa kasamaang palad ay namatay siya 11 taon na ang nakakaraan. Sinabi ni Martin, "Hindi patay si Norman. Hinala ko na ang ama ng lalaking ito dito, si Jordan Steele, ang nagpakulong kay Norman." Nakulong. Sinabi talaga ni Martin na ipinakulong ng ama ni Jordan ang ama ni Victoria. Walang awa ang ekspresyon ng mukha ni Jordan. First time niyang makilala si Martin, pero nahulaan na niya na ang matandang ito ay lolo ni Lauren at Brad.
Hindi niya akalain na sasalungat si Martin sa una nilang pagkikita. Sumigaw si Russell, kung hindi namatay si Mr. Norman Clark, tiyak na siya ay kinulong sa purgatorio ng mga Steele. Kung hindi, bakit hindi siya magpapakita ng anumang pagmamalasakit sa kanyang pamilya sa nakalipas na 11 taon? Hindi man lang siya nagpakita noong namatay ang kanyang asawa. Tumingin si Victoria kay Jordan at nagtanong, Jordan, nasaan ang aking ama? Umiling si Jordan dahil ang alam lang niya ay patay na si Norman, ngunit siya ay clueless sa kanyang eksaktong kinaroroonan. Nagtataka si Commissioner Lewis, na kilala rin si Norman Clark, bakit sigurado ang lahat na buhay pa si Norman Clark. Itinuro ni Russell si Jordan at sinabing, mayroon siyang larawan ni Norman na kinunan kamakailan. Tumingin si Commissioner Lewis kay Jordan at nagtanong, maaari mo bang ipakita sa akin ang larawan? Tumango si Jordan at ipinakita kay Commissioner Lewis ang larawan, pagkatapos ay tumango si Commissioner Lewis. Tunay nga, si Mr. Norman Clark. Siya ay nasa edad 40-11 taon na ang nakakaraan, kaya dapat nasa edad 50 na siya ngayon. Mr. Steele, paano mo nakuha ang larawang ito? Siyempre, hindi mailantad ni Jordan ang kanyang kapatid na si Jesse, kaya sinabi niya, nagpunta ako sa France para imbestigahan ang pumatay sa ama ni Victoria at nag-alok ng reward na 5 milyong francs para mangolekta ng ilang mga pahiwatig kaya may nagbigay nito sa akin. Ang kanyang paliwanag ay makatwiran din bukod pa rito, kailangan lang nilang gumawa ng kaunting pagsusuri para malaman na talagang nag-alok si Jordan ng reward na 5 milyong francs sa Paris para makakuha ng ilang mga pahiwatig. Sa sandaling ito, sinabi ni Russell, Commissioner Lewis, iniimbestigahan ko rin ang usapin ng pagkamatay ni Norman Clark. Nagkataon na mayroon din akong larawan ni Norman kasama ang pinaghihinalaang mamamatay tao sa araw ng kanyang kamatayan, at ang suspect na iyon ay ang ama ni Jordan, si Rowan Steele. Nasaan ang litrato? Tanong ni Commissioner Lewis. Sinabi ni Russell, sa bahay. Magpapadala ako ng isang tao upang kunin ito kaagad. Tumingin si Commissioner Lewis kay Victoria at sinabing, Mr. Dalton, Mr. Steele, mangyaring bumalik sa istasyon ng pulisya, kasama ako, at tulungan kami sa investigasyon ng kaso ni Norman Clark. Pagkatapos, tumingin si Commissioner Lewis kay Victoria at tinanong, ikaw ay dapat na anak ni Mr. Norman Clark, tama? Sumama ka rin sa amin. Naman. Hindi naman tumanggi silang tatlo. Anak din ako ni Norman. Sasama ako. Lumapit din si Emily na nasa gilid. Tumango si Commissioner Lewis at sinabing, pakiusap sumama ka sa amin. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Commissioner Lewis at umalis habang tinuturuan ang iba pang mga pulis, alisin ang mga manggugulo na ito. Pagkaalis ni na Jordan, Russell, Victoria at iba pang pangunahing tauhan, opisyal ding natapos ang masiglang kasal. Umalis na rin ang mga bisita sa mesa at bumalik sa kani-kanilang upuan. Sabi ni Brad, Lolo, walang ginawa si Jordan, at wala rin siyang criminal record. Wala siyang ginawang krimen sa Villa. Marahil ay magpapanggap siyang walang alam tungkol kay Norman, at sa palagay ko ay palayain siya sa lalong madaling panahon. Ang punk na ito ay talagang hindi nakakaalam ng higit pa. Siya ay nagkabalikan kasama si Victoria Clark, ganap na hindi pinapansin si Lauren. Kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Walang pakialam na sinabi ni Martin na may pagtatampo na ekspresyon, huwag kang mag-alala, hindi na ito makakalagpas ng madali ni Jordan sa pagkakataong ito. Kahit na umalis siya sa istasyon ng pulisya nang hindi nasaktan, sisiguraduhin kong mawawala ang isang layer ng balat niya. Gusto niyang umalis ng iresponsable pagkatapos niyang ibuli ang apo ko. Iyon nananaginip siguro siya. Pagkasabi noon ay humakbang si Martin at umalis na rin. Nang makarating ang mga Howard sa pintuan, nakita nilang matagal nang dumating si Hailey. Nakatayo sa pwesto si Hailey, mukhang walang karanasan na binibini. Akala niya ay magiging maganda siya para maakit ang atensyon ni Martin. Gayunpaman, umalis na lang ang mga Howard nang hindi man lang siya tinitingnan. Nang yakapin ni Hailey si Brad habang naglalakad sila, inabot ni Hailey ang kanyang balingkinitang daliri para i-hook ang kamay ni Brad. Huminto si Brad sa kanyang paglalakad at tumingin kay Hailey, na matamang nakatingin sa kanya. May sasabihin ako sa'yo. Medyo naiinis si Brad, at agad niyang sinabi kay Martin, Lolo, umuwi muna kayo. Maglalakbay ako sa banyo. Pagkaalis ng kanyang pamilya, inis na sinabi ni Brad, ano ang nangyayari? Nakangiting tanong ni Hailey, Lolo mo ba yon? Nang pumunta si Brad sa villa ni Jordan upang makipag-ugnay kay Hailey dati,
ipinakita niya sa kanya ang ilang mga larawan ng kanyang lolo na may maraming malalaking kuha na nagdulot ng pagkamangha at paghanga kay Hailey. Ano ang problema? Malamig na tanong ni Brad. Sabi ni Hailey na may matamis na ngiti, bakit hindi mo ako ipakilala sa lolo mo? Walang pakialam na sabi ni Brad, ipakilala ka sa kanya. Karapat-dapat ka ba? Ang Camdens ay ngayon sa pagtanggi. Kahit na sa kanilang peak ilang oras na ang nakalipas, sila ay mas mababa pa rin sa Howards. Kinagat ni Hailey ang kanyang mga labi, nakaramdam ng dismaya sa pagpaparusa sa kanya. Sabi mo bibigyan mo ako ng $150 milyong, kaya dapat mong tuparin ang iyong pangako at bigyan ako ng pera ngayon. Sa pagtatapos ng araw, sinusubukan lang ni Hailey na humingi ng pera kay Brad. Hindi tulad ni Hailey na hindi humingi ng pera. Tumawa si Brad at sinabi ko na bibigyan kita ng $150 milyong kung manganak ka ng isang lalaki, ngunit alam ko na ngayon na binigyan mo ako ng isang anak na babae, at si Jordan ng isang anak na lalaki. Ayoko sa mga babae, kaya ayaw ko sa anak kong iyon. You can keep her yourself. Aalis na sana si Brad nang sabihin niya yon, ngunit mabilis siyang hinawakan ni Hailey at tinanong, paano ka naging malupit? Siya ang iyong laman at dugo. Ang pagkakaroon ng isang anak na babae ay napakabait, palagi siyang magiging babae ni Daddy. Alam mo ba kung gaano ka nais-nais ni Jordan na maging kanya ang anak na yon? Ngunit hindi mo man lang siya pinapahalagahan. Wala akong pakialam. Binigyan kita ng isang anak na babae, kaya kahit na hindi mo ako bigyan ng $150 milyong, kailangan mong bigyan ako ng $75 milyong. Hanggat bigyan mo ako ng $75 milyong, maaari kang umiwas sa lahat ng bagay tungkol sa aming anak na babae. Ako ang magpapalaki sa kanya ng mag-isa. Pinag-isipan ito ni Brad at naramdaman niyang hindi gaanong itinuring sa kanya ang $75 milyong. Pagtingin sa magandang mukha ni Hailey, hindi napigilan ni Brad na iabot ang kamay at ilapat ito sa maselang mukha nito. Napakaganda mo. Siguradong magiging kasing ganda mo ang anak natin. Sige, bibigyan kita. Nagulat at tuwang-tuwa si Hailey. Ilipat agad ang pera sa akin pagkatapos. Pinalaki ni Brad si Hailey na may nakakatakot na ngiti at sinabing, Hailey, nabawasan mo na talaga ang bigat ng pagbubuntis mo at para kang dalagang hindi pa nagkakaanak. Kiay. How about this? Samahan mo ako sa hotel, pagsilbihan mo akong mabuti at ililipat ko ang pera sa'yo. How does that sound? Nagsimulang mag-alinlangan si Hailey. Siya ay dumating sa oras na ito na may pangunahing layunin na pananatilihin si Jordan. Gayunpaman, ngayong magkasama muli sina Jordan at Victoria, hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon. Kaya naman, tumango si Hailey at sinabing, sige, sasamahan kita. Agad namang hinalikan ni Brad si Hailey at sinabing, tara na, baby. Lumingon si Hailey at sinulyapan si Drew. Drew, ilihim mo sa akin ito at siguraduhin mong hindi sasabihin kay Jordan. Huwag mong kalimutan na ako na ang pinakamayamang tao sa pamilya. Galit na naggangalit si Drew at walang choice kundi pumayag. Gayunpaman, tila sinasadya ni Brad na malaman ito ni Jordan, kaya't sinadya niyang pumasok sa isang silid sa Intercontinental Hotel na tinutuluyan ni Jordan. Sa marangyang suite, ang makinis na si Hailey ay nakahiga sa mga bisig ni Brad at nagtanong, Honey, narinig kong binanggit ng lolo mo sa kasal na ang ama ni Jordan ay nagpakulong ng isang tao o kung ano. Kinasusuklaman ba ng lolo mo si Jordan? Ang pamilya mo ba ay pupunta laban sa Steelers? Tumawa si Brad at sinabing, lubos na ikinagalit ni Jordan ang aking lolo sa pamamagitan ng pagpili na makipagkasundo kay Victoria Clark. Tapos na para sa kanya. Sa istasyon ng pulisya sa Houston. Sina Jordan, Victoria, at Russell ay tinanong sa iba't ibang silid ng istasyon ng pulisya. Si Norman ay hindi patay, ngunit walang nakarinig mula sa kanya sa nakalipas na 11 taon, kaya kapwa nagpasya sina Martin at Russell na siya ay kinidnap ng ama ni Jordan. Kaya, ang ama ni Jordan ang naging susi sa kasong ito. Hawak ang larawang isinumite ni Russell, sinabi ni Commissioner Lewis kay Jordan, Mr. Steele, nakipag-ugnayan na rin kami sa mga pulis sa Paris. Ang iyong ama, si Rowan Steele, ang huling taong nakipagkita kay Mr. Norman Clark. Mayroon kaming sapat na dahilan upang maghinala na ang pagkawala ni Norman Clark ay may kaugnayan sa iyong ama. Kaya, sana ay magkusa kang makipag-ugnayan sa iyong ama at alamin ang kinaroroonan ni Norman Clark ng mas maaga. Ang anak ni Mr. Norman Clark na si Victoria ay ang iyong kasintahan.
Gusto mo rin siyang makasama muli ng kanyang ama ng mas maaga, di ba? Naisip ito ni Jordan at nadama na walang dahilan upang hindi tawagan ang kanyang ama dahil walang pinatay ang kanyang ama. Naman. Pagkatapos ay tinawagan ni Jordan ang kanyang ama sa harap ni Commissioner Lois. Gayunpaman, kakaibang hindi ito kinuha ng kanyang ama. Pagkatapos, tinawagan niya si Frank at ang kanyang lolo, ngunit walang sumagot sa kanila. Hindi kaya alam na nila na nagpunta ako sa istasyon ng pulis. Bilang isang misteryosong pamilya, natural na hindi makontak ang Stiles sa lahat ng oras. Paumanhin, hindi ko sila maabot, sabi ni Jordan. Maaari mo bang ibigay ang address ng iyong ama? Tanong ni Commissioner Lois. Umiling si Jordan at sinabing, madalas siyang nasa ibang bansa at lumilipat siya sa ibang lugar paminsan-minsan. Ilang taon ko na siyang hindi nakikilala. Sinabi ni Commissioner Lois sa isang pulis, tingnan kung mayroong anumang mga record ng Rowan Steele na pumunta sa VIA sa nakalipas na ilang taon. Di nagtagal, dumating ang opisyal ng pulisya pagkatapos suriin ang impormasyon at iniulat, Commissioner Lois, sinuri namin at walang impormasyon tungkol kay Rowan Steele. Tumango si Commissioner Lois at tinanong si Jordan, Mr. Jordan, ang lolo mo ay nakatira sa England ngayon, tama ba? Saan eksakto sa England? Sinabi ni Jordan paumanhin. Ito ay may kinalaman sa personal na privacy ng aking lolo. Patawarin mo ako sa hindi ko nagawang ibunyag ang kanyang address. At saka, ang aking lolo ay walang kinalaman sa bagay na ito. Sinabi ni Commissioner Lois, narito ang bagay. Natuklasan namin na ang mga pondo sa iyong account ay inilipat mula sa ibang bansa at nagdududa kami sa pagiging lehitimo ng mga pondo. Maliban na lang kung mapabalik mo sa ibang bansa ang lolo mo para patunayan ang puntong iyon, pansamantala naming i-freeze ang lahat ng bank account mo. I-freeze ang aking mga account. Hindi inaasahan ni Jordan na magiging seryoso ito. Bakit kailangan mong i-freeze ang aking mga account? Ang aking lolo ay nagpapatakbo ng maraming negosyo sa VIA mula noong mga dekada na ang nakalipas, at lahat ng aming mga ari-arian ay kinikita mula sa mga tamang negosyo. Depensa ni Jordan sa kanyang sarili. Tumawa si Commissioner Lois at sinabing, Mr. Steele, please calm down, naghihinala lang kami. Ang alam mo, ang tatay mo ay unang inakusahan ng pagpatay, at ngayon ay pinaghihinalaang nagpabihag ng isang tao. At saka, malapit ka sa mga gangster gaya ni Pablo Dalton at mga kampon niya. Wala kaming pagpipilian kundi pansamantalang i-freeze ang iyong mga pondo upang malaman ang pinagmulan ng iyong mga pondo. Kung ang lolo mo ay maaaring personal na pumunta sa VIA at ipaliwanag ito, hindi ito magiging issue at maaari naming i-unfreeze ang iyong mga account anumang oras. Masasabi ni Jordan na na-freeze nila ang kanyang mga ari-arian, walang alinlangan para makabalik ang kanyang lolo mula sa ibang bansa. Anong klaseng tao ang gustong akitin ang lolo ko pabalik dito? Baka ito ang lolo ni Lauren, si Martin Howard. Nagpatuloy si Commissioner Lois, siyempre, maaari ka ring magsampa ng apela kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol dito, Mr. Steele. Walang pakialam na sinabi ni Jordan, I will. Maya-maya ay lumabas na ng police station sina Jordan at Victoria. Jordan, kamusta? Tanong ni Victoria. Napabuntong hininga si Jordan at sinabing, hindi maganda ang takbo. Na-freeze lahat ng pondo ko. Ano? Alam ni Victoria na mayroon siyang bilyon-bilyong dolyar sa kanyang bank account. Paano nangyari ito? Hindi inaasahan ni Victoria na kasali si Jordan. Ito ay malinaw na isang bagay na nag-aalala sa ama ni Jordan. Sinabi ni Jordan, bumalik tayo sa hotel at pag-usapan ito. Okay. Si Pablo, Salvatore, at ang kanilang mga kampon ay napunta sa bilangguan at wala pa sa kanila ang nakalaya. Si Tim, na namamahala sa logistics at nag-issue ng mga utos, ay hindi na aresto, kaya pinabalik niya ang dalawa sa Intercontinental Hotel. Bumalik sa presidential suite ng hotel, sabik na nagtanong si Victoria, Jordan, anong ba ang nangyari? Sino ang nagbigay sa iyo ng larawang iyon? Nasaan na ba ang tatay ko ngayon? Sinabi ni Jordan kay Victoria ang lahat ng ginawa niya sa nakalipas na 24 na oras, mula sa pagdala kay Emily sa Paris kasama niya, pag-alok ng reward, at pakikipagkita kay Jess. Sinabi ni Jordan, paumanhin, Victoria, nakakasigurado lang ako sa katotohanan na ang iyong ama ay buhay pa at maayos ang kalagayan ngayon, ngunit wala akong otoridad na alamin kung nasaan siya ngayon. Nang marinig ang pagsasalaysay ni Jordan, nakita ni Victoria na medyo mahiwaga rin ito.
Mukhang may mga sikreto talaga ang Stiles na may kinalaman din sa tatay ko. Nagtataka ako kung ano ba talaga ang sikretong ito ng mga Stile. Sa totoo lang, napigilan ang aking ama na makipag-ugnayan sa akin sa loob ng 11 taon. Naiintindihan ni Victoria ang kanyang ama na si Norman. Mahal na mahal niya ang kanyang mga anak na babae at hindi niya matitiis na hindi magpakita sa kanila ng anumang pag-aalala sa loob ng 11 taon. Dapat ay may ilang espesyal na dahilan na pumigil kay Norman na makipag-ugnayan sa kanila. Inaliw ni Jordan si Victoria at sinabing, "Victoria, ipinapangako ko sa iyo na kukuha ako ng pahintulot mula sa aking pamilya sa lalong madaling panahon at hahanapin ang iyong ama." Sa kasamaang palad, ang aking mga pondo ay nagyelo na muli at hindi ko alam kung makukumpleto ko ang aking pagsubok sa negosyo. Si Jordan ay naging walang pera at hindi ito ang kanyang unang pagkakataon na naging mahirap. Nang pakasalan niya si Hailey bilang isang live-in na asawa, 2 beses niya itong niloko sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na siya ay walang pera. Gayunpaman, ito ay naiba sa pagkakataong ito. May pera siya, ngunit hindi niya ito magagamit. Talagang walang pera siya ngayon. Medyo na guilty si Victoria dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi na freeze ang mga asset ni Jordan. Sa pag-iisip tungkol sa mga paghihirap na dinanas niya kay Jordan noong mga nakaraang araw, si Victoria ay napuno ng labis na pagkakasala anupat na paluhod siya sa harap ni Jordan. "Victoria, anong ginagawa mo? Bumangon ka dali." Paanong hinayaan ni Jordan na lumuhod si Victoria? Lumuhod si Victoria sa harap ni Jordan at sinabing, "Jordan, pasensya ka na, pinakasalan ko si Russell nang hindi man lang nagpapaliwanag sa'yo. Dapat talaga galit ka sa akin nitong mga nakaraang linggo." Tinulungan ni Jordan si Victoria na tumayo at tiningnan ang haggard na mukha ni Victoria bago sinabing, "Honey, never akong nandidiri sa'yo o nagreklamo tungkol sa'yo. Alam kong nakipaghiwalay ka sa akin dahil gusto mong kalimutan kita. Kung mayroon man, dapat kong sisihin ang kalooban ng Diyos kung bakit hinayaan kong samantalahin ng matandang maulap na si Russell ang pagkakataon." Sa pagbanggit kay Russell, nagmamadaling sinabi ni Victoria kay Jordan, "Jordan, pagkarating ko sa Houston, tumira ako sa villa ni Russell, pero hindi ako natulog sa kanya. Hindi man lang kami naghalikan. Hindi talaga kita pinagtaksilan. Naniniwala ka ba sa akin?" Nakatingin sa taimtim na titig sa mga mata ni Victoria, sumagot si Jordan. Matagal na niyang nalaman ang tungkol sa relasyon ni na Victoria at Russell sa pamamagitan ng pakikinig, kaya alam niyang wala silang nagawa. Siyempre, hanggang ngayon lang. Kung hindi sila mapigilan ni Jordan na magpakasal ngayon, baka nakahiga na si Victoria sa napakalaking kama ni Russell sa mga sandaling ito. Ang pag-iisip tungkol dito ay naramdaman ni Jordan ang kahalagahan ng pagkakaroon muli ni Victoria. Hindi napigilan ni Jordan na tumalon papunta kay Victoria. Sina Jordan at Victoria ay nagkaroon ng madamdaming gabi. Ang kanta, "Magdusa" ni Charlie Puth, na ginamit upang maibsan ang mood, ay inilagay sa loob sa buong gabi. Sa gabing ito, sina Brad at Hailey ay nasasabik din sa isa pang presidential suite ng Intercontinental Hotel. Halos hindi na makatulog ang dalawa. Nagkataon, ang dalawang mag-asawa ay tumakbo sa isa't isa sa elevator sa kinaumagahan. Nakahawak si Jordan sa kamay ni Victoria habang si Hailey naman ay nakapulupot sa braso ni Brad. Nang makita si Jordan at Victoria, namula si Hailey at dali-dali niyang binitawan si Brad. Ang huling beses na nakilala niya si Jordan sa isang 5-star hotel ay noong sila ni Tyler ay nahuli ni Jordan na walang ginagawa sa hotel room. Sa pagkakataong ito ay isang katulad na pakiramdam na nagpagulo kay Hailey. Gayunpaman, malumanay na umiti si Brad at binati pa si Jordan. "Jordan, mukhang pagod na pagod kayong dalawa, ni hindi na kayo makalakad ng maayos. Na-drain na yata kayo kagabi." "Haha." Tiningnan ni Brad ang mga binti ni Victoria at napansin niyang namumula at bugbog ang mga tuhod nito, halatang dahil sa ginawa nila kagabi. Nakasuot din ng maiksing palda si Hailey, kaya hindi maiwasan ni Jordan na mapatingin sa kanyang mga tuhod, buti na lang namumula at bugbog din ang mga ito. Dahil pareho silang lalaki, natural na naiintindihan ni na Brad at Jordan sa isang sulyap ang nangyari kagabi. Naasar pa rin si Jordan nang malaman na magkasama si Brad at Hailey sa isang hotel room. Bagamat si Victoria ang kanyang kasalukuyang kasintahan at hindi na niya mahal si Hailey, pinagtaksilan siya ni na Hailey at Brad pagkatapos ng lahat. Sa kakahapon lang, si Hailey ang mayabang na sabihin kay Jordan na siya ang pinakamamahal niya sa buong mundo. "Pag-ibig, aking paa."
Sasabihin mo sa akin na mahal mo ako sa umaga at pagkatapos ay mag-check-in sa isang silid ng hotel kasama ang ibang lalaki sa gabi. Ganito ba ako kamahal? Naiinis talaga si Jordan nang maalala niya ang sinabi ni Hailey kahapon. Tumingin si Jordan kay Hailey at nagtanong, nasaan ang anak ko? Medyo hindi naglakas loob si Hailey na titigan si Jordan. Ha? Inulit ni Jordan, tinatanong kita, nasaan ang anak ko? Bumulong si Hailey, naku, nasa Orlando ang anak natin. Inaalagaan siya ng nanay ko. Galit na sabi ni Jordan, Hailey, seryoso. Sanggol pa ang anak ko, at iniwan mo siya sa Orlando para pumunta ka rito para makipagkita sa iyong kasintahan. Galit na paliwanag ni Hailey, wala ako dito para kay Brad Howard. Hindi ko alam na pupunta siya sa Houston. Nandito ako para makita ka. Malamig na yumuko si Jordan. Para makita ako. Bakit ka napadpad sa kwarto ng iba? Agad namang sinabi ni Hailey, dahil sa'yo. Nagkabalikan kayo ni Victoria at ayaw mo sa akin. Pero, hindi mo ako papayagan na humanap ng ibang lalaki. Sinabi ni Jordan, hindi kita pinagbabawalan na makipagkita sa ibang lalaki. Maaari kang pumunta sa sinumang gusto mo para sa lahat ng aking pag-aalaga, ngunit ikaw ay isang iresponsableng ina na pinapahalagahan lamang ang iyong sariling kasiyahan. Sa palagay ko ay mas mabuting hayaan mo ang mga stila na kunin ang aking anak ng mas maaga. Hindi. Jordan, pakiusap, huwag mong kunin ang anak ko. Nagpanik si Hailey. Sa sandaling ito, tumawa si Brad at sinabing, Hailey Camden, bakit ka nagmamakaawa sa kanya? Isa na siyang walang pera na ang mga ari-arian ay na-freeze. Hindi niya kayang gumastos ng kahit isang sentimo ng kanyang pera. Bukod dito, hindi niya makontak ang kanyang pamilya at matagal na silang tumigil sa pagpapakita sa kanya ng anumang pag-aalala. Ang mga Steelers ay hindi nangahas na pumunta sa villa. Nang marinig ang mga salita ni Brad, nagalit si Jordan at tumahol, sa katunayan, ang mga Howard ang nagtatarget sa akin. Malamig na yumuko si Brad at sinabing, kami ang pinupuntirya ka. Ano? Jordan Steele, wala ka talagang alam. Dapat bilangin mo ang blessings mo na nagustuhan ka ng kapatid ko. At saka, imbes na kapatid ko ang piliin mo, mas pinili mong makipagbalikan sa matandang babaeng ito, si Victoria Clark. Sinasabi ko sa iyo, ang pagyelo sa iyong mga ari-arian ay itinuturing na isang magaang parusa. Sa susunod, gagawin kong mas masahol pa ang iyong buhay kaysa sa isang pulubi. May death wish ka. Agad na iniwas ni Jordan ang kanyang kamao kay Brad. Huwag. Hinila ni Victoria pabalik si Jordan dahil may mga surveillance camera sa paligid, kaya kung tatamaan niya si Brad ay tiyak na makukulong siya. Sa kabilang banda, si Brad ay ganap na walang takot. Gusto mo akong suntukin? Sige, suntukin mo ako. Hindi kita lalabanan ngayon. Wala akong lakas para gawin yan kahit ganon. Ang dating asawa mo kaya magtagal kaya naubusan ako ng lakas, haha. Nang makitang ipinagmamalaki ni Brad ang kanyang pakikipagrelasyon kay Hailey, naalala ni Jordan ang katotohanan na minsan ay ginawa nila siya ng mali sa pamamagitan ng pangangalo niya. Hindi pinansin ang katotohanang may mga kamera sa paligid, sinipa niya si Brad. Bang! Sinipa si Brad sa pinto ng elevator. Bastard, how dare you really hit me? Parang gusto mong manirahan sa likod ng mga oso kasama sina Pablo at Salvatore sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Galit na sigaw ni Brad. Anong sabi mo? Pakiramdam ni Jordan ay may mali nang marinig iyon. Humalakhak si Brad at sinabing, Jordan Steele, isa ka lang disloyal bastard na inuuna ang pagnanasa kaysa sa anumang bagay. Ang mahalaga sa iyo ay ang pagkakaroon ng magandang oras sa iyong matandang babae. Kaya nakalimutan mo ang iyong mga kaibigan, ha? Si Pablo, Salvatore at ang grupong iyon ng mga mandirigma sa Timog Silangang Asya ay naaresto at wala ni isa sa kanila ang pinakawalan. Hindi lang iyan. Sinasabi ko sa inyo, si Pablo at Salvatore, ang pinakamakapangyarihang sakop ninyo, ay mananatili sa bilangguan sa nalalabing buhay nila. Sumigaw si Jordan, bullshit. Alam na alam ko ang sitwasyon nila at hindi naman ganoon kaseryoso. Sa sandaling ito, sumakay si Tim sa elevator at nag-aalalang sinabi kay Jordan, Mr. Jordan, masamang balita. Pinagtaksilan ng tigre sina Mr. Dalton at Salvatore. Sinabi niya sa pulis ang lahat ng ginawa nilang dalawa. Walang malalim na impresyon si Jordan kay Tiger, at naalala lamang niya na isa siya sa mga kampo ni Pablo.
Tumingin si Jordan sa mayayabang na si Brad at sinabing, siguro nasuhulan mo si Tiger, ha? Nag-aalala si Jordan. Si Salvatore ay hindi nakagawa ng anumang seryosong krimen sa nakalipas na ilang taon. Gayunpaman, ang mga krimen na ginawa ni Pablo sa paglipas ng mga taon ay magdudulot ng pagkakakulong ng maraming taon. Gayunpaman, sinabi ni Brad, igugol ni na Pablo at Salvatore ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa bilangguan. Sinabi ni Tim, inakusahan din ni Tiger sina Mr. Dalton at Salvatore ng maraming iba pang krimen. Sinisisi sila sa ilang away ng gang at ang aksidenteng pagkamatay ng mga tao na sanhi ng mga aksidente sa trapiko at sunog. Mr. Jordan, Mr. Dalton at Salvatore ay maaaring talagang makulong habang buhay. Mabilis, humanap ng paraan para mailigtas sila. Galit na galit si Jordan. Kung tatanggapin lang nilang dalawa ang parusang nararapat sa kanilang mga kasalanan, matatanggap pa rin ito ni Jordan. Gayunpaman, si Brad ay talagang nakakuha ng isang tao na pahid sa kanila ngayon. Sina Pablo at Salvatore ay parehong may kakayahang katulong ni Jordan, na tapat sa kanya at gumawa ng maraming bagay para sa kanya. Walang paraan na maupo siya at walang magawa tungkol dito. Tumingin si Jordan kay Brad at sinabing, "How dare you get someone to smear and my subordinates?" Tumawa si Brad. Bakit hindi? Noong unang beses mo akong nahuli, sinubukan pa akong patayin ng 2 alipin mo. Jordan, gusto mo ba silang iligtas o hindi? Bueno, kailangan ko lang makuha ng aking kamag-anak na bawiin ang mga paratang laban sa kanya at aminin na siya ay nagsisinungaling at ang lahat ng ebidensya ay peking lahat. Tinanong ni Jordan, ano ang iyong mga kondisyon? Sabi ni Brad, wala akong desisyon. Pumunta ka sa isi at tanungin mo ang lolo ko. Maglakas loob ka bang gawin iyon o hindi?